Pinagbigyan na ng mga senador ang hiniling na executive session ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at sinabing handa siyang ituro ang mga most guilty sa illegal na POGO operations. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga illegal na POGO, may iginiit si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Your Honor, hindi po ako mastermind. Masasabi ko po, isa po akong victim. I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Muling naungkat ang hining niyang executive session. Willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Sabi ni Guo, nababahala siya sa kanyang kaligtasan kaya hindi lantarang makapagbanggit ng pangalan. May punto pang ipinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanyang pagtakas na kalaunay inilarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na POGO activities sa bansa. Natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may sesyon pa ang mga senador. Pero sabi ni Senador J.V. Ejercito, may napala naman sa maikling pag-uusap. Itutuloy ito sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni Guo ang mga nangyari. Muli ring inusisa sa pagdinig ang umano'y relasyon ni Guo at ni Suwal Mayor Dong Kalugay na isang dating pulis. Pinagpaliwanag si Kalugay tungkol sa kanyang mga ari-arian, partikular ang Happy Penguin Resort kung saan umano posibleng nagtago si Guo bago tumakas. Punto ni Senador Jinggoy Estrada, tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na siya, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin na alkalde na meron siyang mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Kalaunan ay pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ipinakita naman ni Senadora Riza Ontiveros ang larawan kung saan magkakasama sina Kalugay at si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating Chief of Police po ng SWAL. Nasa larawan din ang kapatid ni Alice na si Wesley. Gusto rin po niyang makita po yung pinakamataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung Chief PNP? Wala po, ganun lang po, Your Honor, sumama lang po. Wala po akong idea, ngayon ko lang po nakita yung picture. Sa isa pang larawan, kasama naman ni Acorda si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na idinadawit ngayon sa POGO. Hindi ibidado sa pagdinig si Acorda pero nang kuhanan ng pahayag, ang sagot lang niya ay mahal niya ang bansa at ang PNP. Ang ginawa lang umano niya ay dapat gawin ng isang Pilipino at bilang police officer. Sabi naman ni Tony Yang, we get to meet these officials, especially when we need some help for the safety of our community. Matagal na po ba kayo magkakilala 请问 ng 你 dating Chief PNP? Kasi sa picture na ito, medyo mas lumang picture. Regional director pa siya. Yes, when he was still in Cagayan as the director, we know each other. Chinese national si Yang, pero napag-alamang meron din siyang Philippine birth certificate. Sa tulong ng translator, kinawento ni Yang na 1998 siya unang pumunta sa Pilipinas nang hikayatin ng lolong magnegosyo rito. Hindi umano siya marunong magtagalog o Ingles. Saan kayo pinanganak? 我是在中国福建。 I was born in China in Futian. How do you spell that? Futian, and that means in Fukien province. Place of birth, Misamis Oriental. You just told us pinanganak kayo sa Xinjiang, sa Fukien province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. 我爷爷吧，他弄给我。 My grandfather who helped me come up with this birth certificate, and I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Yang Jansin ang pangalan niya sa Alien Certificate of Registration, pero Antonio Maestrado Lim ang pangalan sa driver's license, TIN at God permit. Sabi ni Yang may mga negosyo sa bigas, bakal at gulong. 没有，现在没有。 Right now, I don't have any related business with the POGO. Right now. How about before? 以前我有一栋房子。 Before, I had transaction with the POGO company for renting out a condo unit for them. The name Yes, that the I had a transaction with is Chiu Shui.
Tinanong sa kanya ni Senadora Riza Ontiveros ang POGO service provider na Orun, kung saan nakalistang presidente si Yang. 他们给我租地方嘛， The reason why my name was in Oro1 is because during that time I rented out the place to them. Naosisa rin siya kaugnay sa Philippine Sanjed Steel. It's supposed to be a steel plant, pero mukhang may POGO-like facilities din sa loob. May dorm-style facilities, may restricted area na bawal kaming mga Pilipino. Meron pang torturer, may tagapalo. Ilan po ba ang foreign nationals sa facility niyong ito ng Sanja? During their heyday, we're looking at around 2,000 POGO workers. But ngayon, ma'am, mga less than 300 na lang po. Intel report po na nakarating sa akin. And of course, yung mga documents na nakita namin, it all points to a POGO operation. Tinanong din kung malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 我跟卢爹地吧， I am not very close with the former President Duterte and I don't have contact with him. Paano niyo nakilala si dating presidente? Former President Duterte, he went to Cagayan and we had a meeting with the Chinese business groups, and that's why we were able to meet him and we had a photo with him. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News.